maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Hulikam, motorsiklo at kotse, nagkasagian sa intersection. Panluloob sa isang tire shop, sa pool sa CCTV. Pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle driver, isinagawa sa iba't ibang bayan. At dalawang kobra, namataan sa tabing kalsada sa Gamu, Isabela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mahigit 1,000 tricycle driver sa Bangaldan, Pangasinan ang nakatanggap ng cash assistance mula sa DSWD. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Simula nang tumaas ang presyo ng petrolyo, aabot na lang daw sa 300 piso ang rawang kita ng tricycle driver na si Mang Edmundo mula sa Mangaldan, Pangasinan. Kulang na raw ito upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bukod sa pagkain, bumibili pa ng maintenance medicine para sa hypertension. Kaya kinatuwa ni Mang Edmundo ang natanggap na 5,000 pisong cash relief assistance mula sa national government. Malaki din. May tulong na medyo maliit. Kabuang 1,396 na tricycle driver sa Mangaldan ang nakatanggap ng cash assistance. Katumbas ito ng nasa 83% na bilang ng mga tricycle driver sa bayan. Sa datos ng Public Order and Safety Office, mahigit 1,700 ang bilang ng tricycle driver sa bayan, pero hindi lahat nabigyan. Atrasado raw sa pagpaparehistro ang ilan. Mayroon pang second tranche, kaya hopefully, if God's will na mayroon yon, mabibigyan din yung mga hindi nakahabol ngayon. Bukod sa Mangaldan, sabay-sabay rin ang pamamahagi ngayong araw ng cash relief assistance sa libu-libong tricycle driver sa iba't ibang bayan sa Region 1. Makikita po natin significantly nag-decrease po yung kanilang kita dahil nga hindi sila makapamasada. Pangalawa, marami na rin pong hindi pumapasok physically kasi nagkaroon na tayo ng revised na work schedule. Dahil dito, mas maliit pa yung naiuuwi nila. Layo ng cash relief assistance na matulungan ng mga tricycle driver na isa sa mga pinakaapektado sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news mga kapuso, epektibo ngayong araw ang minimum wage increase sa Central Luzon na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 3. Ito na ang ikalawang bansada ng umento sa sahod base sa inilabas na Wage Order Number RB3-26. Ang lahat ng manggagawa sa Central Luzon ay makatatanggap ng dagdag na 30 pesos sa kanilang arawang sahod. Ibig sabihin mula sa arawang kita sa non-agriculture na 570 pesos magiging 600 pesos na. Sa agriculture, mula sa 540 pesos, ngayon ay 570 pesos na. Sa retail at iba pang serbisyo, makatatanggap ng 590 pesos mula sa 560 pesos. Sa lalawigan ng Aurora, madaragdagan din ng 30 pesos ang aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Panloloob sa isang tire shop sa Kalasyaw, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking umakyat sa bubong ng isang tire shop sa barangay Mancup, Kalasyaw, Pangasinan, pasado alas 12 ng hating gabi nung Sabado. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikitang nasa loob na ng shop ang lalaki, hanggang sa makapasok na siya sa maliit na opisina ng shop. Nag-sign of the cross pa ang lalaki bago tuloy hinalughog ang lugar gamit ang flashlight. Matapos ang ilang minuto, makikita rin sa CCTV footage na palabas na ang lalaki ng opisina, bit-bit ang isang maliit na bag at naghanap ng matutungtungan paakyat ng kisame hanggang sa tuluyang makalabas. Nadiskubre ang panloloob kinaumagahan. Ginupit ng suspect ang maliit na bahagi ng yero sa bubong ng shop at sinira ang kisame. Ito ang nagsilbing entry at exit point ng suspect. Mga naiwang 20 peso coin na nagkakahalaga ng 11,000 pesos ang natangay ng suspect. Blanco ang may-ari ng shop sa kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Pero naniniwala siyang pinagplanuhan ng panloloob.
Kasi yun nga po, alam niya yung tutungtungan niya kaagad eh. Alam niya kung saan yung saktong ikakating niya yung pagpapasukan niya. Nai-report na sa barangay ang insidente. Naipadala na rin sa Kalasyaw Police ang mga CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Samantala, pinapaigting pa ng Pangasinan PPO ang kanilang police visibility para makaiwas sa mga insidente na nakawan sa probinsya, katuwang nilang mga force multipliers sa iba't ibang bayan. Coordinate lang po kami sa mga natin, yung mga CPOs natin. At pinapalakas natin yung intelligence gathering natin through yung mga BINs natin, yung Barangay Intelligence Network po natin. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Grass fire sumiklab sa Bamban, Tarlac. Nakatutok CJ Turida. Sumiklab ang grass fire sa isang bakanteng lote sa Barangay Lourdes, Bamban, Tarlac. Dahil sa malakas na hangin at matinding init, mabilis na kumalat ang sunog at nadamay ang kalapit na junk shop. Napakalawak kaya umabot kami ng 12 hours sa operation. Tumagal ng halos 12 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Tupok ang junk shop kung saan nakaimbak doon ang mga wala ng laman na LPG tank, plastik, yero at mga goma. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyo sa insidente. Kung meron tayong business or establishment, kung merong mga talahid sa tabi ng structure, siguro alisin mo na yon para hindi madama yung business nyo o yung negosyo nyo. Pangalawa, dahil mainit ang panahon, alisin yung mga bagay na pwedeng masunog para hindi kumalat yung apoy. Nanawagan ng otoridad sa publiko na maging responsable at umiwas sa mga gawaing maaaring pagmulan ng sunog tulad ng pagtatapon ng upos ng sigarilyo at pagsisiga. Mahalaga raw na maging maingat lalo na ngayong tag-init kung kailan mataas ang posibilidad ng fire incident. CJ Torida, One North Central Luzon. Palakihan at pagandahan ng bangus, tampok sa Bangus Festival 2026. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong Bangus Festival 2026 dito sa Dagupan City, isa pa rin sa tampok at pinaka-inaabangan ng mga Dagupenyo at ng mga bisita ang taunang Bangus Rodeo. At kanina nga pasado alas 4 ng hapon ay formal nang nagsimula ang nasabing aktibidad dito sa City Plaza. Highlights, Chris, sa nasabing aktibidad ang iba't ibang mga kategorya katulad na lamang ng paghahanap sa Prettiest Bangus, Longest Bangus at ang Heaviest Bangus. Ang mananalo sa bawat kategorya nito, Chris, ay makatatanggap ng tig 15,000 pesos. Samantala, ang mananalo naman sa Prettiest Bangus ay makatatanggap ng 7,000 pesos. Maliban dyan, Chris, hinahanap din dito ang Fastest Bangus Eater, Fastest Bangus Deboner at syempre ang Fastest Bangus Classifier. Ang mananalo naman sa tatlong kategorya na ito, Chris, ay makatatanggap ng 5,000 pesos. At ngayon nga, Chris, para naman sa bilang ng mga participants natin, 12 participants ang sumali sa Heaviest Bangus, Prettiest Bangus pala at 9 sa Heaviest Bangus, 10 sa Longest Bangus at meron din tayong 15 participants para sa Fastest Bangus Eater. Sa Deboner naman ay nasa 15 participants at 10 sa Fastest Bangus Classifier. Layo ng programa, Chris, na ipakita sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng bangus industry dito sa Dagupan City bilang Bangus Capital of the Philippines. At hanggang ngayon, Chris, kung inyong makikita sa aking paligid ay ramdam na ramdam pa rin ang tuwa at excitement sa ating mga manonood habang ongoing ang Bangus Rodeo 2026. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bahagi ito ng kuha ng CCTV sa crossing ng MacArthur Highway sa Barangay Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita ang isang kotseng patungo sa kaliwang direksyon. Pero aksidenteng nasagi ng paparating na motorsiklo. Sumemplang ang rider pero agad ding nakatayo. Nagkaayusaman daw ang rider at ang driver at hindi na ipinabot sa pulisya ang insidente.
Samantala, isang 23 anyos na babaeng police trainee mula sa Bulacan ang umano'y 2 beses na ginahasa ng kanilang 41 anyos na assistant instructor sa loob ng Cordillera Training Center sa Teachers Camp, Baguio City. Lumalabas sa investigasyon na nangyari ang unang insidente noong Enero nang ipatawag umano ang biktima upang magtungo sa baraks ng sospek. Pagpasok ng biktima sa baraks, hinalikan at sapilitan umano siyang hinubaran ng sospek sa ginahasa. Nangyari ang pangalawang insidente noong Pebrero kung saan ipinatawag muli ang biktima at ang kanyang body sa baraks ng sospek. Pinahiram umano ng sospek ng cellphone ang kasama ng biktima upang makatawag sa pamilya. At habang nasa labas, pinapasok umano ng sospek ang biktima sa baraks nito at doon muling ginahasa. Naiulat ang 2 insidente nito lang April 11 at ngayon naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang biktima pati na ang sospek. Sa ibang balita, galunggong at pusit sa Dagupan City, malaki ang ibinaba sa presyo ngayong Abril. Alamin sa report. Maagang namalengke sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City si Katrina. Bumili siya ng galunggong na cravings daw ngayon ng mga kasama niya sa bahay. Bumaba raw ang presyo ng galunggong ngayon. Mas maganda para mas nakakatipid. Bumaba rin ang presyo ng pusit. Mula sa 280 pesos kada kilo ng galunggong, nasa 100 hanggang 120 pesos kada kilo na ngayon. Ang dating 250 hanggang 500 pesos na kada kilo ng pusit, nasa 200 hanggang 400 pesos per kilo na ngayon. Masigla raw ang kalakalan ng galunggong at pusit ngayon. Mabilis daw maubos ang mga paninda ni Nanay Jackie. Opo, bumaba din po kasi po napakarami pong ngayon. Kasi po panahon po siya ng galunggong tsaka pusit po. Yun po, basta Marso tsaka April, panahon na po ng galunggong at pusit kaya medyo mura po ngayon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, mababa man daw ang presyo ng galunggong at pusit sa Pangasinan. Hindi raw pareho ang sitwasyon sa ibang probinsya sa lungsod, bunsod ng mataas pa rin na presyo ng langis. Yeah, medyo tataas dahil dun sa fuel, no? So, apektado yan. Times 3 yung cost ng pagkuha ng isda. Yung mga iba ayaw pumunta sa dagat. Samantala, nakataas pa rin ang red tide alert sa mga baybayin ng Anda at Bolinao sa Pangasinan. Nagsimula ang red tide alert noong Enero, pansamantalang binawi noong Pebrero, pero muling itinaas matapos ang 1 linggo. Pinag-iingat ng otoridad ang mga consumers sa pagbili ng mga shellfish product mula sa mga katubigan ng Anda at Bolinao. Patuloy ang monitoring ng BIFAR sa sitwasyon. Senti Salvacio, One North, Central Luzon. Sugatan ang 42 anyos na ina matapos umanong barilin ng kanyang 18 anyos na anak sa loob ng kanilang bahay sa Bantay, Ilocos Sur. Nangyari ang insidente madaling araw noong Linggo habang natutulog ang biktima sa loob ng kanilang kwarto. Tama ng bala sa muka. Mula sa caliber 38 na baril ang tinamo ng biktima. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Sa paunang investigasyon ng otoridad, aminado ang sospek sa ginawang krimen. Wala raw siya sa tamang pag-iisip na mangyari ang insidente. Maharap sa reklamong parricide ang sospek. Wala pang pahayag ang biktima. Ang kwento ng bata is meron po siyang ang personal problem. Sinarili niya lang po yung problema. So, much better po sana kung ma-open yung communication between the parents sa mga bata para po na gagabayan natin. Arestado ang isang lalaking miyembro ng Sputnik Gang sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Sa kulungan ng bagsak ng 42 anyos na lalaki matapos mahuli sa drug bypass operation ng otoridad sa Santa Lucia, Ilocos Sur gabi noong Lunes. Tubong Taytay Rizal at kabilang sa high-value target ng otoridad ang suspect na isa rin daw miyembro ng Sputnik Gang. Nakuha sa kanyang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 pesos. Wala pa siyang pahayag. Arestado ang 45 anyos na lalaki matapos mahuli sa drug bypass operation sa Aguola Union noong Martes. Nakuha mula sa suspect ang 2 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos.
Ang suspect na itinuturing na high-value individual ay dati na ring nasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga noong 2017. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Mahigit 3.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa bypass operation ng otoridad sa Baguio City gabi noong Sabado. Huli ang 39 anyos na babaeng isang high-value individual na si alias An-An na target sa operasyon. Arestado rin ang kasama niyang 3 lalaki na umano'y nagdadala ng bulto-bultong shabu sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Wala pang pahayag ang mga naaresto. Nasa kote rin ang 5 individual sa bypass operation ng mga otoridad sa Mabalacat City, Pampanga gabi noong Linggo. Na-corner ang mga suspect sa loob ng isang umano'y makeshift drug den. 7 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga suspect. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang buwang uninterrupted vacation ng mga public school teacher ipinatutupad ng DepEd. Ang detalye sa report. Nagpatupad ang Department of Education ng 30-day uninterrupted vacation para sa mga pampublikong guro. Nagsimula ito noong April 1 at magtatapos sa May 1. Layunin itong mabigyan ng sapat na pahinga na walang school-related task kung saan hindi obligado ang mga guro na mag-report o dumalo sa anumang mga aktibidad gaya ng seminar o training. Health break. May lakas sila ng katawan, nakapagpahinga yung kanilang kaisipan, yung kanilang isip, at yun. Handa na muli sa susunod na taon. Bago pang uninterrupted vacation, ay isinumita na ng mga guro ng Mangaldan National High School ang lahat ng form o document ng mga estudyante sa Registrar's Office. Ito'y para hindi maghintay ang mga estudyante sakaling kakailanganin ng kunin ng kanilang mga school document. Mga non-teaching personnel ang siyang namumuno sa Registrar's Office. Like for example, yung mga forms ng mga bata submitted po sa Registrar's Office para sa ganun, kung sakaling kumuha sila ng mga cards nila o mga other school records, ay may bibigay natin sa kanila na not necessarily calling the teachers concerned. Malaking bagay naman daw para sa mga estudyante na bukas ang Registrar's Office. Dahil kukunti na rin po yung mga dumadating na para kumuha hindi na po siksikan. Napaka-convenient po na open po yung register kasi makukuha po namin yung mga need namin na requirements. Opo. Sa Mayo, nakaschedule ang mga seminar at training ng mga guro. Kasunod dito ang Brigada Eskwela, enrollment at iba pang aktibidad ng DepEd para sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. High school student nakaimbento ng pintura at sabon na gawa sa coconut husk? Tunghayan sa report. Ngayong mainit ang panahon, marami ang pinag-iingat dahil sa mga naitatalang insidente ng sunog, lalo na sa mga kabahayan. Kaya naman naging inspirasyon ito ng high school student na si Joseph sa paggawa ng isang fire-resistant acrylic housing wood paint na gawa sa coconut husk at sodium borate at vermiculite. Unang product ko po is para po siyang flame-resistant paint na ipipintura sa mga houses para pag may certain cases na may apoy, pwede po siyang mag-last longer para hindi agad maapoy yung bahay at pwedeng ma-response agad ng mga tao yung. Maaari rin umano gamitin ang pintura sa ceiling para mabawasan ang init sa loob ng bahay. Heat resistant kasi umano ang husk na ginamit. Nakagawa rin si Joseph ng isang sabon na ang main ingredient ay coconut husk at oregano. Sa katunayan, ginagamit niya ito sa kanyang kamay at mukha na nakakapagpakinis umano ng kutis at mayroong antimicrobial properties. Pinag-combine ko lang po silang dalawa para mas effective po siya pumatay ng germs. Nasimo ko sa ako ay ginagamit siya for medicine, especially in cosmetics. So may mga pag-aaral po na may ibang Benguet na ginagamit po nila as facial treatment. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabisto ng mga otoridad ang pandaraya ng ilang vendors sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Narito ang report. Sa video na ito, makikita ang hawak-hawak na 2 planggana ng isang miyembro ng Task Force Anti-Littering. Pero ang 2 planggana, 4 pala. Kwento ng enforcer, pinagdikit daw ang 2 planggana na ipinapatong sa timbangan para magmukhang iisa. Layo nitong madagdagan ang bigat ng binibiling produkto ng mga consumer. Dahil dito, bistado ang bagong modus sa pandaraya ng ilang negosyante sa ilang pamilihan sa Dagupan. 10 negosyante mula sa Magsaysay Fish Market at Malimgas Public Market ang nahulihan ng depektibong timbangan. Unang-una sa lahat, ilang beses na pong may blatter po siya sa barangay, then sa anti-lettering. So ngayon, pinagbawalan na po namin sila. Talagang hindi na po sila makapagtitinda. Inalmahan din ng ilang tindera ang iligal na gawain ng kapwa nilang mga negosyante. Dapat po, bago mag-umpisa kasi, dapat nakalabel po yung timbangan ng basket niya. Mas importante talaga yun, ma'am, para balik-balikan tayo ng customer. Hindi naman kasi yung mga gamit ang nangdadaya eh. Tao mismo, hindi tama yun. Kaya dapat wag na nilang gawin. Tiniyak ng Task Force Anti-Littering na lalo pa nilang hihigpitan ng inspeksyon sa timbangan ng mga negosyante. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Kinumpirma ng Baguio City Police Office ang alegasyon na isang gambling den o pasugalan ang hinagisan ng bomba sa Magsaysay area sa Baguio City madaling araw noong Lunes. Sa investigasyon, napag-alaman na ang nasabing pasugalan ay nagsasagawa ng tinatawag na drop ball. Hinigpitan pa ng pulisya ang pagbabantay sa iba pang kahalintulad na establisimento. Samantala, ang naarestong 32 anyos na sospek mula sa Itogon, Benguet na responsable sa pagpapasabog sa lugar ay nasampahan na ng kasong paglabag sa Safe Spaces Act habang inihahanda na rin ang mga kasong multiple frustrated murder at malicious mischief. Inoobserbahan pa rin sa ospital ang 3 sa kabuang 14 na biktima ng pagsabog. So binalidate nga nila kasi may mga nakita nga doon na mga gambling at doon nga nalaman na gambling den nga. Mag-iikot siya at aalamin kung meron pang mga remaining na mga gambling den dito sa Baguio. Nasabat naman ang nasa 150 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa Baliwag City, Bulacan. Tutukan sa report. Nasa 150 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Barangay Tarcan, Baliwag City, Bulacan. Nahuli pa sa akto ang ilang individual na naglilipat ng mga kahon ng sigarilyo mula sa container van papunta sa maliliit na delivery truck. Mahigit 2,000 kahon ng iligal na sigarilyo ang nakumpiska. Walang tax stamp ang mga produkto. Natahas ang paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yung BIR stamp, wala naman. Yung documentary stamp, dapat meron yun. So, may info na galing ng Vietnam. Pero hindi natin alam kasi baka dito lang ginawa ito, dahil natin napalabas. We're still investigating. 19 na individual ang naaresto sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, inuupahan ang parking lot na ginamit bilang staging area para sa pag-unload at pansamantalang imbakan ng mga sigarilyo bago ibiyahe sa iba't ibang lugar. Makikita nyo yung mga apat na sasakyan na yan, ina-unload na nila eh. So ibig sabihin, i-distribute na nila to different places sa Bulacan or probably in other provinces in the region. Layer-layer kasi yan eh. I-deliver sa isa, then may kumukuha din sa isa hanggang makarating na sa mga tindahan. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga naaresto at mga nakumpiskang ebidensya. Patuloy ang follow-up operation laban sa iba pang sangkot sa iligal na kalakalan. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nagbabanta ang Super El Nino sa huling bahagi ng taong ito ayon sa Pag-asa. May mga senyales na raw kasi. Bagaman patuloy lang inaaral ang mga datos. Sa ngayon, hindi pa lahat ng weather models ay sumasang-ayon sa posibilidad ng isang Super El Nino. Ang epekto nito sa bansa, mas madalas at mas malalakas na ulan at bagyo kapag nataon sa panahon ng habagat. Sa ngayon, nakataas ang El Nino Watch sa Pag-asa. Samantala, ramdam ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Walang ibang sama ng panahon na minomonitor ngayon
ang pag-asa maliban pa rin sa Typhoon Sinlaku na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy epekto ng ridge ng high pressure area sa Northern Luzon habang easterlies pa rin ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng panandalian at kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Isang napakatingkad na pulang araw ang nasilayan sa Baguio City nitong Lunes. Karaniwang namumula raw ang araw lalo na kapag palubog na o sunset. Ayon sa Pag-asa, natural na pangyayari ito at hindi raw dapat ikabahala. Tinatawag na Rayleigh scattering o pagkalat ng liwanag sa hangin. Nakakapekto rin ang mga ulap na nagsisilbing filter. Mga kapuso, pwedeng enjoyin ang pagtanaw sa pulang araw basta't wag lamang daw titigan ng matagal para hindi masira ang mga mata ayon sa mga eksperto. Makikita naman sa video na ito ang dalawang ahas na pinaniniwala ang Philippine Cobra at nakapalupot sa isa't isa. Ayon sa kumuha ng video, nagulat daw siya nang makita ang mga ahas na nasa mahigit 2 metro ang haba at nasa gilid ng kalsada sa Old Pintor Bridge sa Gamu, Isabela. Hindi na rin daw ito itinawag sa otoridad dahil napunta na rin sa madamong bahagi ng lugar ang mga ahas. Pinaalalahan naman ng mga residente na malapit sa lugar na mag-ingat at ipagbigay alam sa mga kinauukulan kung may makitang mga ahas sa kanilang lugar. Mulberry Pick and Pay, patok ngayong tag-init. Silipin sa report. Kung ang Benguet ay may strawberry, ang La Union ay may grapes, dito sa Pangasinan, mayroong pick and pay na mulberry fruit sa isang farm sa barangay Nancamaliran West, Urdaneta City. Mamamangha ka sa dami ng mga mulberry fruits na ayon sa may-ari na si Marcian Andrada ay nag-umpisa raw ng mapanaginipan niya ang kanyang yumaong ama. Magandang experience raw ito lalo sa mga chikiting. Ang pick and pay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos per cup. Pumasok siya sa panaginip ko. Sabi niya, magtanim ka ng ganito. Sabi niya, hindi ko alam na mulberry yun. Ang alam ko nga something na parang gulay or prutas siya pero hindi ko alam anong klaseng prutas. Until such time, after 6 months, hindi ko na namalayan. Nasa 160 trees na. Iba't ibang varieties ng mulberry ang nakatanim sa farm na ito. Nariyan ang Himalayan White, Illinois, Osterkey, Black Giant, Australian at Chicken Claw. Si Aling Vivian isinama ang kanyang apo upang maranasan ang masarap at masustansyang mulberry. Napakasaya. Araw-araw na lang maraming tao dito. At dahil hindi sila gumagamit ng harmful chemical pesticides, ang mga dahon ng mulberry tree ay kanilang ginagawang tsaa, na siya namang paborito ng mga matatanda. Gamot, oo, paggamot. Iniinom namin, kinakain. Loaded po siya ng mga vitamins, minerals, tama po ba? And anti-cancer. Yung may mga diabetics, mataas yung blood sugar, yun po. And ano po siya, yun na, anti-cancer, antioxidants po siya. And immune system booster din po ang mulberry fruits niya. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.